Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Silver Voice TV nga po pala. Pasensya na po kung may mga star ako sa mukha. No? Bagong effects po yan natin dito sa ating mini studio mga idol. So ito po, mainit na balita for Philippine Boxing na i-post na po ni Sir Sean. Siguro 2 days ago pa. Ito pong laban na ito. Pero ngayon ilalabas po natin mga kaibigan. Ito pong ang ating IBF World Minimum Weight Champion na si Rene Mark Cuarto ay lalabas po ng bansa to defend his title against Mexican Daniel Valladares. Kailan po yan? July 1 po yan. Saan po? Sa Monterrey, Mexico. Mga kaibigan, kakatapos lamang din depensahan ni Rene Mark Cuarto yung kanyang titulo nung nakaraang Pebrero sa Digos sa Davao po against yung the former champion din. Yun kung saan din niya napanalunan yung title against Pedro Taduran. And ito po ay naganap nung Pebrero sa Digos at sa pangalawang pagkakataon po nagwagi po itong si Rene Mark Cuarto at nadepensahan niya po ang kanyang titulo. At ngayon naman po, kahilingan din nila yan nung ating huli silang nakausap. They wanted to defend their belt outside of our country. So yun po mga kaibigan, ngayon dadayuhin po nila yung challenger sa mismong hometown nito sa Monterrey, Mexico. Ngayon, ang kadalasan po nating katanungan na naririnig, bakit tayo ang kampyon? Bakit tayo ang dadayo? Bakit hindi na lamang yung challenger ang dumayo dito at dito sila lumaban? Ano ho mga kaibigan? Ang sagot po dyan ni Sir Sean, tinanong ko din yan kasi hindi ko alam ang kasagutan dyan. Sabi ni Sir Sean, there are only few countries na talaga nga namang na tinatanggap nila ang pagpopromote na mga minimum weights. Kasi sa Amerika daw, hindi gaanong tanggap or mabenta ang pagpopromote ng mga minimum weights. So kung hindi Mexico, Thailand and Japan. Yun ang sabi ni Sir Sean. And kung meron naman, ang magpopromote po nito, ang main promoter po nito is BXSTRS, yung acronym lang yata yan, Backstars mga kaibigan ng Mexico. So nagkakaroon po ng magandang negosasyon. They offered good money sa atin pong kampiyon at of course sa kanilang challenger. That's the reason why this fight has been made. Mga kaibigan, ito po kasing minimum weight division, hindi po kalakihan ang mga perang usually na i-offer nito kahit kampiyon ka pa, basta minimum weight. So kung may mga bansa na kayang mag-offer ng malaking pera upang gawin ito sa kanila, o yung mga promoter sa ilang piling mga bansa na tumatanggap ng pagpopromote ng minimum weight, we need to grab the opportunity. Isa na po dyan na talagang mas madalas kapag minimum weight, Mexico. Kung matatandaan po ninyo, ito pong Daniel Valladares na makakalaban ni Rene Mark Cuarto, yan din po yung nakalaban ni Pedro Taduran sa kanyang unang pagdepensa po sa kanyang titulo noong 2019, last quarter of 2019 if I'm not mistaken, na nauwi po sa draw. Yan po yung unang pagdepensa ni Pedro Taduran sa kanyang titulo sa Mexico at napakagandang bakbakan po nun. Ito pong si Daniel Valladares ay talaga nga naman pong ang style nito ay rugged mga kaibigan, typical Mexican. At matatandaan ko, kung hindi ako nagkakamali, itong si Daniel Valladares din ang nakatalo dito po sa isa ding prospect na si Christian Araneta, na mahusay din niya si Christian Araneta, no? So ito po ay magiging talagang testing kay Rene Mark Cuarto because he will be challenged again by a slugger, and this time isang Meksikano na talagang kilala bilang talagang hindi umuurong pagdating sa sabayan, mga kaibigan. So fighting Valladares in front of his hometown, let's see if ano ang kayang dalihin nitong si Rene Mark Cuarto. Being Coach Nonoy Neri as his head trainer, alam na po natin yan. Ako, nasaksihan ko din talaga si Coach Nonoy for how many times. Very scientific coach. Kung ano yung natutunan niya or na nakuha niya sa dalawang dekadang, 20 years, more than 20 years na magkasama sila ni Senator Manny sa mga laban, sa mga pagkakataong yung mga nakikita niya kung paano mag-handle si Coach Freddy. Talagang nung laban at kahit sa training, makikita mo yung expertise ni Coach Nonoy Neri. Hindi po siya yung tipo ng coach na tawag dito,
yung klase ng pagbibigay sa'yo ng instructions parang to to encourage ka emotionally or what. Hindi po, very scientific po ang approach ni Coach Nery, like yung mga explanations niya on how you can utilize the weaknesses or the yung kung ano mang kahinaan ng opponent mo, and it will turn into your advantage, mga kaibigan. Ilang ulit ko na ding nakita yan against with Coach Nonoy Nery. Even the fight of Rene Marcuarto against Pedro Taduran. Actually, to be honest with you, the first time that Pedro Taduran will be defending his title against Rene Marcuarto, ang dami nagsasabi, ay nako, Samuel Salva beats Rene Marcuarto and Pedro Taduran knocked Samuel Salva out. It means Taduran will automatically beat Rene Marcuarto. Yun po ang iniisip na nung iba sa boxing circle, sa kami ng mga alam mo na, sa mga magkakakilala kasi sa lahat sa mundo ng boxing, lalo dito sa local. Ngayon, nung kinalaban na ng ni Pedro Taduran si Rene Marcuarto, nag-adjust siya. And I will give the credit to Coach Nonoy Nery because he knows how to neutralize a fighter or a slugger like Pedro Taduran. And I know that yan din ang magiging style ni Daniel Valladares against Rene Marcuarto. I think Coach Nonoy is more than ready and more than prepared for that. Nakita nyo yung mga tinalo ng isang Nonoy Nery, yung Rigondo. He beat Rigo twice. Having General Casimero last year, and nung nakaraan si Astrolabio, at nagawa pa niyang i-knockdown ay itong si Guillermo Rigondo, mga kaibigan. At sabi ni Coach Nonoy noon, bago labanan ni Astrolabio, again, ang dami nag-count out din noon kay Astrolabio na hindi ka mananalo kay Rigondo, masyadong madulas yan, tinalo si Donaire, nahirapan yung Casimero, di ka mananalo dyan. But sabi ni Coach Nonoy, kabisado ko ang galaw na ni Rigo. Alam ko kung paano siya ko-cornerin. And look what happened, mga kaibigan. And ito po, mga kaibigan, tutukan po ninyo, July 1st po yan sa Mexico. Malamang dito sa atin, July 2nd po yan. Ito pong si Rene Marcuarto versus Daniel Valladares. At abangan nyo po yan kasi isa po siya sa mga kampiyon natin, current champions po natin ngayon. And hopefully, he will bring back the belt here in the Philippines. At marami pang susunod po na mga boksingero nating Pilipino na magiging kampiyon. Abangan nyo po yan, yung mga naka-line up, mga kaibigan. Of course, Mark Magnifico Magsayo will be defending his title against Ray Vargas. Malaking laban po yan. Champ Jerwin Angcajas will try to reclaim his belt. Dito po sa nakaraan niyang laban na natalo po siya ni Martinez, they will exercise the rematch clause. Lalabanan po muling nila si Martinez. Abangan po natin yan. We hope that Jerwin Angcajas will regain and will take his belt back, mga kaibigan, at makapag-adjust po siya dito sa style ni Martinez. Jonas Sultan, mga kaibigan, abangan nyo po ang kanyang laban. Jonas Sultan, as per Sir Sean, ito po ang plano kay Jonas Sultan. The fight of Naoya Inoue and Nonito Donaire, nagkausap daw po sila ni Mr. Honda na ano man ang mangyari sa laban ni Inoue, Naoya Inoue will move up in weight and will vacate his titles, mga kaibigan. Ano po ang resulta nun? Marami pong titles na mababakante, marami pong tawag dito, magkakaroon ng oportunidad to fight for a world title. Imagine ilang belts po yung mababakante kapag umakyat po yung Naoya Inoue. So yun lamang po,